confidential fund sa medicines, pero yung confidential fund ba ni BBM saan napunta? Sa medicine din, Mother. Kaso, Kaso, bawal na medicine. bawal na medicine. Oo. Magandang araw, Pilipinas! Sa dami ng ingay sa politika, sa dami ng opinyon sa social media, may isang tanong na gusto nating sagutin. hindi propaganda, Hindi chismis, katotohanan. Dito, walang iwasan. Walang paligoy-ligoy. Sa totoo lang. Diba? Ayan, ang pagbabalik, mukha akong tumaba. Welcome back, Cathy! Ayan. Yes, Mother, medyo nagpahinga, napagod tayo sa rally. Napagod ka. Mga ganun, Nakakapagod din itong impeachment na ito. Parang sulit-sulit na lang eh. Wala nang interest sa mga tao. Baga parang napagod na mga tao. Dito sa mga, sabi may pasabog, puwitis naman pala. Oh, Wala watusi. naman sabog. Diba? Watusi pala. Kaya, ano na ba yung latest dyan? Ako, Mother, alam mo, sa totoo lang, nung una, nanonood ako, pero parang as days goes by, every single day, kitang-kita natin na talagang yung optics nila is siraan lang talaga si VP Sara. Like, to malign, to character assassinate. At saka, nabwisit ako dun, sorry guys, nabwisit talaga ako yung melodrama ng haba-haba ng mga litanya na sabi ko, ano ba to? Ayoko Si Kong Jervil Luistro, talagang yung attire niya ngayon, talagang sinaw-sinaw na ba? Oo nga. Parang yung mga sinaw-sinaw na sinusuot mo sa mga imahen ba? Kaya, Mga santo. oo, talaga Oo nga namang, ano na talaga, yung fashion show, di ba? Oo. Kasi, ang problema sa kanila, dahil nga political itong motibo, lagi na lang silang may conclusion of law. Yan. Kaya sinaway siya at si Kong de Lima, sinaway ni Senator Escudero na reminder, walang conclusion of law, di ba? Pagalingan na lang tayo kayo ng ebidensya dyan. At ang latest nila, Cathy, na testigo ay ang COA Resident Auditor na si Attorney Wamil na sabi ni Senator Amy, inaaway mo ako eh. Hindi, Mother, totoo. Kasi nakita ko kahapon, disrespectful. Disrespectful. Kasi like, habang nagsasalita pa si Senator Amy, nakalimutan ata niya na hurado yun at isang senadora, hindi pa natatapos, nagbabat-in siya. Hindi ko gusto bastos. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung confidence niya. Tapos nakikita ko rin yung, alam mo, when you read it, when you watch it, kitang-kita mo na praktisado. Praktisado. Attorney Wamil, huwag kang ganyan kasi, ewan ko kung saan ka eskwelahan nag-graduate, pero lahat ng West ay ginagalang, lalo na pag senador sila. At saka, di ba sa civil service law, merong you must always act with courtesy and give everyone her due. Kaya sa Code of Ethics pa lang, Attorney Wamil, ay ano ka na, may minus ka na. At malay mo, baka pagka-interesan ka ng ibang nanonood sa'yo at mapansin ka na ikaw pala ay walang galang. Alam mo, okay na yung wala kang bigote, pero wala kang galang. Naku, not good, not good. Bad dyan ha, auditor ha, huwag kayong ganyan. Dati akong commissioner ng COA, hindi tayo dapat ganyan. Hoy, hindi tayo dapat ganyan. Huwag mo sagutin si Senator Amy, huy. Huy, huwag tayong ganyan. Di tayo ganyan mga taga-COA, ha? Magagalang tayo, ha? Napaka-professional po ang mga COA auditor. Ngayon lang ako nakakita ng auditor na ito na gustong banggain ng senator judge. Ano bang, saan ba kumuha ng tapang ito? Ito sinabi niya, ha? Sinabi niya, Cathy, na tinanong siya, ito bang disallowance, meaning itong mga gastos na kulang sa resibo, no? Kulang sa OR, ito bang disallowance na ito? Ay may presumption ba ito ng guilt o ano? To that effect. Sabi niya may presumption daw.
Ewan ko sa'yo kung ilang taong ka na dyan sa COA. Kung ilang beses mo binasa yung joint circular ng DBM at COA, Attorney Ramil, Auditor Ramil, ha? Pero walang presumption of guilt that a crime was committed. Kasi, nandyan na yan sa Madera versus Commission on Audit in 2020 na sinabi ng Supreme Court. This disallowance is only a civil liability. Pinapasoli lang, Kati, ng gobyerno. Correct. Walang crime dito. Hindi sinasabi na it is evidence or presumption of guilt. Grabe ka naman, Attorney Aguila. Pangalan ulit yun? Wamil. Actually, Sobra ka naman. Magbasa-basa ka naman ng, kung sa Ilonggo pa, magbasa ka naman ng putos ng ibos. Yung, oo. maliban sa mga sinasabi mo, hindi na tama yan. Hindi ka pa nga nagsasite ng Supreme Court decision na hindi ka eksperto. Ba't kami maniniwala sa'yo? at saka, Mother, it takes a lot of experience before you makipagdebate ka. Nasagot nga siya ni Senator Amy na, di ba? Matagal na kami sa politika, alam namin yung SARO. Kasi na-explain niya pa kay No, na-explain pa niya kung anong SARO. Akala niya, dahil auditor siya, expert na siya. Pero Mother, anong masasabi mo sa pagharap ni dating COA State? Yun nga, yan si Auditor Roderick Wamil. Nagkaroon ba ng impact yan? Wala. Kasi diba? sinabi niya, inamin niya rin. And in the end, Inamin niya rin na hindi po naman nangangahulugan na kung may disallowance galing sa COA, hindi po nangangahulugan na binulsa ng Vice President Sara ang perang yan na disallowed. Siya rin naman nagsabi. To be fair, tama siya dyan. Di ba? Pero walang presumption of guilt. Kasi hindi siguro nabasa nitong auditor nito ang Madera versus COA. At saka, mayroon pa National Transmission Corporation versus COA na civil lang po ang liability. Ngayon, eto ang problema ng Lakati. Kasi sinipresent nila itong auditor to show the disallowances ng VP or OVP para i-prove na meron siyang graft and corruption. Kasi graft and corruption ang ground sa impeachment. yes. Di ba? Yun yung pinipilit nila. Hindi naman ground sa impeachment, disallowance. Exactly. Ngayon, go. siya na mismo ang sumagot na hindi naman ho yan nangangahulugan na binulsa yan ni Vice President Sara. Ibig sabihin, siya mismo umaamin na kung may disallowance man si BP Sara, hindi po naman nangangahulugan na siya ay may graft and corruption. Dahil separate naman po yun ng mga kaso, yung graft and corruption. Yan. Yan ang problema ngayon ng prosecution. Paano nila mapoprove ang graft and corruption kung ang mismong disallowance, mismong testigo nila ang nagsabi na hindi nangangahulugan na kung disallowed yung amount na yan, ay binulsa yan ni BP Sara. Nangangahulugan lamang ayon sa mga papeles na kulang ang resibo o kaya hindi acceptable ang mga resibo dahil hindi siya official receipt. Yan. Mother, may tanong din ako. Acknowledgement receipt lang yung 845 na iniisa-isa ni Lorna Capuna na ayaw niya na Ayaw niya na ituloy kasi nakakapagod. Pero may tanong ako sa iyo, Mother. Ano ang ibig sabihin ng pahayag ni Wamil na silent and joint circular if legal or illegal ang paggamit ng aliases sa liquidation? Ibig sabihin, what is not prohibited is allowed. Di ba? That is the principle of law. At pag tinanong sa, bakit sinabi ba sa joint circular na yan na prohibited yung mga alias na yan? Ay, hindi naman po. Ayan. At nag-abogado rin siya, kakagraduate lang yan ng 2023. Aba, congratulations! 3 years ka pa pala, 2.5 na lawyer, auditor. Congratulations, attorney. Kaya, what is not prohibited is allowed. Ngayon, kaya niya sinasabi yun kasi tanggap naman niya, sinabi niya rin na dahil sa ang informant, nang tinanong siya ni Attorney Poa, di ba? Ang mga informant dyan, syempre po ayaw naman nilang malaman kung sino sila. Hindi po ba? Di ba kayo patayin sila ng mga Oo, di ba? So, pwede naman na mag-alias, sabi niya.
Pero sinabi niya na hindi niya alam kung allowed, pero hindi naman prohibited. So, ibig sabihin, if it's not prohibited, then it is allowed. So, in Tagalog, kung hindi siya bawal or pinagbabawal, Ay, pwede siya. ay pwede siya. Legal siya. Legal. Hindi siya illegal. Yun. Oo. Kaya, to be fair, magaling din siyang umiwas, ha? Alam mo ito si Bamil. Siguro kaya wala na siya ngayon na ayaw na niya, no? Iba na nag-testify. Oo nga Oo, yung babae after na. Kaya ibig bang sabihin, if it's the law is silent, if there is no law, there is no law, there is no crime? Basic Siyempre, law doctrine if there tipo is ba? no law making it a crime, then it is not a crime. Diba? Yung disallowance is not a crime. Ayun, sinasabi niya rin yun. And Madera versus COA already said that. Yeah. That it's a civil liability. Pinapasulit po ng gobyerno ang mga hindi allowed Oo. na ginastos ninyo dahil kulang kayo sa resibo. Ina-appeal po yun sa reimburse. Commission and Bank doon sa 3 commissioners sa central office. Pagkatapos, pag natalo pa dyan si BP Sara, akyat pa siya Supreme Court. So, ibig sabihin, wala akong konklusyon. Wala na pa. Yan ay talagang final na disallowed. At lalo na pong walang konklusyon na may krimen na graft and corruption. Yan. So, yung problema ng prosecution po, ano ba talaga ang na-prove ninyo? Kaya nga, tapos, di ba, Mother, talagang kitang-kita mo, talagang hindi ko alam, mga ano pala to, mga mangingisda, ano. Di ba? Parang they keep on forcing something na, di ba, when they filed the impeachment, nandun pa lang sa Congress, sabi nila, kompleto na, di ba? Ano na siya. Pero pagdating dyan sa Senado, nung ginaganap na impeachment trial, nagpi-fishing expedition na. O ayun, ngayon, ang problema, yung mga acknowledgement receipt na dinisallow. Kasi dapat OR. Correct. Kaya ako naman, Kati, maintindihan mo naman yan. Bakit yan mga acknowledgement receipt? Baka karinderya yan. Oh, May karinderya ba? May Exactly. OR? O, at Exactly. saka babayad pa ng VAT. Di ba? May OR ka, Correct. may VAT ka pa doon. Yung Monggo, 60. oh. Galunggong, 120. Kailangan pa ba may OR yun? Karinderya. Para yan, mothers, hindi yan lumalayo sa MOEE ng Kongreso, ng mga oo. congressman. diba? Bakit sila, mga congressman, yung kanilang allowance ay certification lang, pirma lang. I certify na ginastos ko ito sa tamang paraan. Unfair kayo. Just because congressman kayo, ganyan lang certification nyo. Hindi naman tama po yan. Pero, sige, rules are rules. Dapat naman po, ang rules ay ma-justify. Kaya nga po, pag akyat niya doon sa appeal niya, sa Commission and Bank, pwede niya namang i-justify doon kung bakit acknowledgement receipt lang po yan. Pambira naman po kayo, mga karinderya ho yan sa palibot-libot doon sa lugar na kinikase ba, nabantayan nila ba. Tapos kailangan pa po may OR. Alam mo, yung mga taxi, At yung Grab. Di ba sa Vietnam may resibo? Yes. Taxi? Oo, lahat. Nakakurbata pa nga yung taxi driver. Yes. Dito walang resibo. Walang resibo. Oo. Paano yan? Nag-Grab ako. 145. Wala naman ako resibo. Actually, even yung mga mga restaurants, siya kapag bumibili ka minsan, tatanungin ka pa, kailangan niyo po ba ng resibo? Oo. Di ba, tinatanong pa rin nila yun Kaya acknowledgement receipt, 845 pieces, napagod na si Attorney Lorna Kapunan. Kasi dapat yun sa procedure, isa-isa patingnan niya dun sa resident auditor na humalili kay Wamil. Oo, napansin nga rin yun ng defense lawyer. I forgot the name of the girl na maliit. Small but terrible na how can you check it na habang binabasa mo, parang you're just running through it, ginaganon mo. Hindi mo kino-compare yung bawat detalye, yung 'di ba, ng resibo, na paano masasabi na tama or mali, nira-run through lang niya, inaangat-angat lang niya yung papel. Kaya nga nag-order na lang si Senator Escudero na, sige, katapos ito, mag-meeting kayo sa clerk of court at kung ano lang yung magkaparehas kayo ng ebidensya na AR. Kasi may AR din ng mga defense Kung ano lang ang kaya na para hindi na yan masama sa ipoprove pa. Yan. Kasi kung ipoprove pa yan ni Atty. Kapunan 845, talagang malilit pa siya sa Odyssey. Wala na. Oo, sayang maganda pa naman. Last showing na, Lorna. Talaga hindi kaabot.
Pero mother, hindi ba paggamit ang ginawa ng witness na preliminary lang ang findings ng audit? Recommendatory pa lang? Oo. So kung hindi pa final, paano mo ididemanda ang Vice President? Lahat ng testigong ipipresenta nila, sa tingin niyo, mother, useless na. And they are wasting our time ba talaga? Bored na yung mga tao. Ito isa-isahin mo pa yung acknowledgement receipt. Talaga, para ano? Di ba? Disallowed nga yan. Inamin na nga ng testigo ninyo na hindi naman ibig sabihin, binulsa niya yan. At meron ng Supreme Court decision. Yeah. Madera versus COA 2020. Meron na hindi naman, civil liability lang yan. Hindi naman yan ibig sabihin, graft and corruption. Pinoprove nyo, graft and corruption ang allegation nyo sa complaint nyo, sa articles of impeachment. Tapos, ang ground sa impeachment, graft and corruption, civil lang eh. At saka hindi nga final, di ba? Sinabi ko na hindi final yan, Cathy. I think, hindi ko lang alam na cross-examine ba ni Atty. Poa, kung naamin ba ni Atty. Wamil, ni Auditor Wamil na. Hindi naman yan final. Sa level lang niya, yun lang kasi authority niya. Ngayon, yung pagkaintindi niya na acknowledgement receipt, hindi pwede, dapat OR talaga ng karinderya. Hindi sa allow niya. Ayan. Pero hindi pa natin nakikita, Cathy, ano yung mga acknowledgement receipt na disallowed. Sample, sabi nila, medicine daw. Abay, Possible. medicine. May nagkasakit. Possible. Paano kung yung inuutusan niya May may kasakit. diabetic? May COVID. Di ba? At saka, bakit ba Naghanap bawal lang ng yata ang butas. confidential fund sa medicines? Pero yung confidential fund ba ni BBM saan napunta? Sa medicine din, mother. Bakit Kaso, sa bawal na medicine? bawal na medicine. Oo. so mother, if you're a lawyer, di ba? So, anong masasabi mo na illegal ba ang acknowledgement receipt sa mga liquidation? Kasi sa datingan ng pagtatanong ng mga senador judge, dapat ang OR ang pagliliquidate at hindi AR. Yun ang rule sa COA. Diba? Oo. Okay. OR talaga. Pero may tinatawag naman doon ng justification. Yun nga pong sinasabi ko, kung karinderya naman po, wala naman po talagang OR doon. Correct. Grabe naman kayo kung nagmerienda po sila ng, kunyari ay sa bulaluhan, ganyan. Ilan sila? 20 sila. Ganon. Wala naman pong ganyan. Pero makikita naman ninyo saan ang bulaluhan. Anong pangalan ng may-ari? Meron naman nun sa acknowledgement receipt. Correct. Baka mga telepono pa ngayon. Ako nga, gusto ko tuloy makita yung mga AR. O, diba? Oo. Ng mga, at saka hindi lang, mother, wag lang si BP lahat. Si BBM. Oo. Diba? Or your past president na inaudit din nila. Hindi lang si PRRD, si Ninoy, lahat. Diba? Para ma-compare natin na kung everybody's using the same or talagang kay BP Sara lang sila nagiging stricto kasi hinahanapan nilang ng butas. Pero mother, may isa akong senator, judge, na ni-raise sa hearing if may conflict of interest na abogado ni BP Sara, si Attorney Michael Poa daw, na nagkaroon ng meeting sa COA sa notice of disallowance ng OVP. Pero para kay Presiding Officer Escudero, hindi naman si Poa ang nasasaktal, kundi ang Vice President. Any comment on that? Peka, kung pumunta ang Chief of Staff Yun. sa OWA Auditor doon sa Office of the VP, hindi naman po yan crime. Hindi naman yan bawal. Kami, di ba, mga noon, commissioner kami, pag may tanong sa disallowance, siyempre, papuntahin ko doon yung administrative officer ko. Pag tanong, bakit ho ito disallowed? Ito po? Ito po ba yun? Anong pong kulang dyan? Di ba? Hindi naman ho yan ibig sabihin na kinukuntsaba niya. In fact, it shows na hindi talaga niya nakuntsaba. Di ba? Kasi ang daming testimony ni Attorney Wamel na hindi naman pabor sa kay at DP. Saka, sabi nga naman, tama naman si Senator Escudero, hindi naman si Attorney Boa na sasakdal. Exactly. At saka, yung isang comment nga na bakit ang disallowance sa pangalan ni VP Sara na hindi naman siya ang tumanggap ng mga cash na yon. Tama, diba? tama. Kasi dinidisburse yun sa mga kung sabagay, yung supervising doon na security or sa yung informant nila, di ba? Yeah. Pero ang sabi niya ng COA na
ang head of agency po ang dinidisallow. Okay. Oo. Ang head of agency ang dinidisallow. Correct. Okay yan. Pero ano ba nangyari doon sa sa PhilHealth na bonus? Ha? Oh. Yung may isang senador dyan, nag-bonus sa PhilHealth eh. Oh. Anong nangyari doon? Di ba yung disallowed? Balita doon, no? Oo. Kasi dapat kahit na 10 years ago pa yan, wala Dapat namang i-audit. expiration yan. Oo, dapat. Yun nga Dapat sinasabi ko. pasoli yan. Yes, yun yung sinasabi ko, Mother. Dapat hindi selective. Kasi ang nangyayari ngayon dito, dahil ang motibo talaga nila, talaga namang may impeach si VP Sara, sa kanya lahat nakafocus, di ba? So, hindi nila matatalo. tama. Tingnan mo sa survey. Hindi pa rin bumababa. Oo, lalong tumataas. Kahit mabuti pa si pangalan nitong Sino? may tatakbo daw na presidente. Oo. May papatakbuhin daw si BBM kasi hindi na pwede si Martin Romualdez ngayon. Naghahanap na siya ng kanyang bagong kandidato. Kaya yung mga survey na yan, kung sino-sino na lang ang tinatapat nila kay VP Sara, may si Leni Robredo, may si Risa Ontiveros. Oo. Diba? Pero Mother, tingnan mo yung mga yung nakakulong. Si dating Congressman Mike Defensor, number 15 sa survey for senator. Oh, diba? So yung tao talaga ngayon, hindi na bulag, hindi na nila mabobola. Kasi sa sobrang tagal na, actually Mother, for the longest time, ganito talaga ang ginagawa sa mga kalaban sa politika ng bawat administrasyon, no? Diba? They will try to character assassinate, slander, 'di ba? I-malign yung mga personalidad na alam nilang kalaban nila na malakas sa darating na eleksyon. Kaso lang, dahil ang Pilipino is very warm and compassionate, they also understand the difference between dun sa paninira at sa katotohanan. Oh, naman. Ang tagal na Ang tagal nilang tinrabaho. 2023, nag-start na sila kay VP Sara. Anong petsa na now, 'di ba? 3 years na. Oh. Yung namang confidential fund, ni-release nila yun. Galing yun sa Office of the President. Sabi mismo ng auditor pero mo, 11 days na lang ni-release nila. Talagang pinain nila, kumbaga. No? Galing daw sabi ni Wamin, galing sa Office of the President. Hindi naman yan hiningi ni VP Sara, pambihira naman Exactly. kayo. Saka, itong kumbaga, klaro-klaro na ba? Na ang motibo talaga dito ay politika. Oo, halatang Ito si Mike Defensor, wala namang plano mag-senador yan. Ginawa nyo, naging popular. Exactly. Diba? Ngayon, pwede nang tumakbo Pinapasikat senador. nyo. Oo, diba? Kasi alam na ng tao na, pinakawawa nyo itong si Mike Defensor. At saka tama yung sigaw niya nung pupunta sila sa Sandigan Bayan, di ba? Sabi niya, kaming hindi mga nagnakaw, nakakulong. Yung mga magnanakaw, nasa labas. Si Bunuan, nandyan pa rin sa hospital, 3 months na. Habang si Senator Marcoleta, napakainit doon sa 5th floor. Oo. Kasi yung bubong, nandun na yung 5th floor na to, bubong na Grabe kainit doon. Grabe kung may high blood ka. Grabe talaga, akyat ang dugo mo doon. Ay, si Bunuan, hospital arrest. Kahit si Bunuan pa, ang kapal mo, Secretary Bunuan. Diba? Hingi ka pa na mag-state witness ka? Ay, Exactly. kung hindi ikaw ang most guilty sa DPWH, sino pala? Turo mo na. Diba? Hindi naman pwedeng isi-state witness ka, wala ka namang tinuturo na most guilty. Ako, I can't wait ewan ko dyan kay Martin Romualdez na pabitin-bitin pa na kung talagang hindi siya yung may kasalanan, ilabas mo na kung sino yung totoong mastermind. Oo nga, Martin. Diba? Nakikipag-deal ka ba? Diba? Unsolicited advice itong sa akin. Kahit tayo talaga, mortal enemy kita. Hindi mo ako pinaupo sa P3 PWD. Nanalo na kami sa Supreme Court, di mo pa rin pinaupo yung substitute ko Kaya ako, nagtitimpi lang ako sa'yo. Makikita mo, bibilib ako sa'yo pag ikaw ay magsabing, hindi ako ang mastermind, si BBM ang mastermind. Kasi sabi niya sa executive daw so yung DBM yun. Sabihin mo na. Amina Pangandaman, nasa na kaya yun? Trijiv Olivar. Hindi, na-promote na nga yun. Diba? Oo nga. Na-promote na nga Diba? yun sa bangko, Islamic Bank. Kaya, itong gobyernong administrasyon ni BBM ay wala tayong tiwala. Kaya ganyan, bulusok
ang trust rating niya. At ang utang, ayun. Oh my gosh. 19 trillion na. At umakyat ng 4-point-something% ang ating walang mga trabaho sa Oo. bansa natin. Masyadong 2.5 million. Walang trabaho. Ang mga part-time, 6 million to mga 10 million daw. Grabe, Oh, di ba? so, ang nagugutom, Times 4. times 4, makalahati ng Oo, Pilipino. At diba? nakita ko, pati sa mga foreign news, fini-feature na ngayon yung mga Pilipino na kumukuha ng basura, pagkain sa pagpag. basura, tawag pagpag. Oo. Kawawa naman Mga talaga. kababayan. Mother, kahapon, nung hinatid ko, yesterday morning, Grabe. hinatid ko yung anak ko sa school. Every morning yan, di ba? So nakita ko, may mama, alam mo, may pilay siya, may bandage siya, pero may buhat siya ng paninda niya na nakasupot. Umuulan. Naiyak ako. Kasi alam mo yung sa akin, look at those type of people na ang hirap ng buhay, ang lakas ng ulan, ang hirap ng pamumuhay nila, pero sinusubukan nilang itawid ang pang-araw-araw nilang kabuhayan, habang yung mga korap at mga buhaya, hipopotamus dyan sa gobyerno natin, hayahay. Sa bahay nilang di aircon, ginagamit ang perang nakaw na galing sa tax or kaba ng bayan. No, Kakapal hanggang na. ngayon, Kati, wala pa rin reprieve. Kumbaga, walang pahingang mga working people, lalo na ang drivers sa Grab, Oo. sa jeepney, Oo. sa mga fisher folk, kasi yung diesel ay umakyat na naman. Oo, mother, Kasi grabe. ayaw ni Bongbong na i-suspend na muna ang koleksyon ng VAT at excise tax sa fuel at sa gasol. Mother, ako yung gasoline ko, yung isang small mini SUV ko ang full tank nun, even though ano yun, kasi kung Blaze 110, o diba, talagang pinromote pa. Ano siya, 4.6 before, ngayon nasa ano na ako, 2,000 something umakyat 7,000 ikaw something. nga, nakaka-afford ka, nagre-reklamo ka. Diba? Yung mga sinasakyan kong Grab, ganun talaga reklamo, araw-araw. Ay ma'am, ano na lang, hand to mouth na lang talaga kami, attorney. Hand to mouth na lang, makakita kami ng 1,000 sang araw, 15 hours mo namin pasada yun, 12 oras. Ay, swerte na po kami. Ano ba talaga, BBM? Kumusta yung Sona, mother, may na-achieve ba? Sabi niya wag nang i-charge sa mga tao ang system flaws. Diba? Standing ovation naman itong mga tuta. Kala mo sa kanya nang galing yun, diba? Diba? Si Senator Marcoleta, matagal na yan nagsasabi ng ganyan. Diba? Problema ni Bongbong, nasa ipira law yun. Oo, ipira nga. Totoo. Kailangan i-amend pa. Ngayon, sumagot si Manny Pangilinan ng Meralco, mayari. Sabi niya, sino naman ang sasagot nun? We will not survive. Kung Exactly. tanggalin namin yung systems, sino ang sasagot nun? Ayan, BBM. Sagutin mo si Manny Pangilinan. Correct. Bahala ka dyan. Nag-promise ka sa amin diba? Tama. Kaya kung hindi mo yan kaya, BBM, isuspend mo na muna ang collection ng VAT at excise tax doon sa gasolina at sa diesel at sa gasol. At habang nasa kwento tayo ng VAT, ako mas okay pa talaga, BBM, no? Sabi mo, gusto mo legacy, no? Legacy. Tanggalin mo na muna ang VAT sa lahat ng gamot. Exactly. Para sa lahat ng tao. Wala na, kahit wala kang senior, wala kang PWD. Tanggalin na ang VAT sa gamot lang. Kahit man lang gamot. Kahit ito lang, hanggang hindi bumababa ang gasolina at habang ang ilang milyong Pilipino pa ang walang trabaho, tanggalin mo na, BBM, huwag mo na ipakolekta yan sa BIR ang 12% VAT sa lahat ng tao na bumibili ng kahit anong gamot. Zero VAT na ang gamot para sa lahat. Doon Ayan, mo na lang idalhin sa PAC Silica ang tax. doon mo na lang i-charge. sila i-VAT. Yan. I-VAT mo na lang sila. Kasi dapat may environment tax ka dyan correct. Calling DNR. Oo, Diyan diba? kayo mag-environment tax. Biro mo yung cutting, ingay-ingay pala nun. Oo nga, Nakita ko napanood yun ko sa YouTube. Yung Amerikano na siya nung machine niya, nagme-measure siya ng noise. Parang may mga makina na nag-uusap.
Diba? Sabi niya, these are Nakakatakot. like machines talking 24 hours, 7 days a week. Oh, di ba? Diba? Oh, Oo, ako mother, alam mo yung development, improvement. Ano naman ako, supportive ako dyan. Pero sana, meron din silang offer na pang matagalan or panghabang buhay sa mga maaapektuhan nito. Eto, I-secure muna nila yung, di Eto, ba may sabi nila? magsasaka, kinik out na nila. Oo, yun. Yun ang kawawa. kick out na po ng Basis Conversion Development Authority ang mga magsasaka na nasa Kapas, Tarlac. Hindi naman nila sinasabi kung saan nila dadalhin at anong kabuhayan, anong mga lupa, saang lupa nila ipapadala. At si Cardinal Virgilio David ng Simbahang Katoliko ay nagsalita na laban sa Paksilica dahil sa environmental damage at negative impact nito sa ating kalikasan. Kasama na Correct. dyan ang tubig na sisimutin nitong data center at mga semiconductor factory. Kasi very hot yan eh. Kailangan ng tubig para mag-cool ng mga yan. Kaya sa Arizona, nakita ko rin kahati yung nag-speech yung US Senator doon. Bakit sa Arizona, mga tao, nag-iigib na sila ng pang-flush sa toilet. Saka bumibili na sila ng bottled water for drinking. Nakita ko, latak na. Ayan ba ang gusto niyo mangyari dito sa atin? Diyan sa Pilipinas? At hindi lang yan. Sa buong world, buong mundo. More than 60 yung mga data center, majority owned by American companies. Kung hindi lang ito ang isang gusto nila, kung i-transfer nila yung iba maggawa rin sila sa Mindanao, di ubos din yung tubig na Mindanao doon. Diba? Oo. At kung ano-ano pang klaseng polusyon. At, dati walang renta, 2 taon na. Kaya nga Alam mo, mother, nakakabahala in a way. Kasi alam mo yung, di ba tinatawag nila na pinaka-heart ng Pax Silica, yung tinatawag nilang golden node. Ma? Yung golden node, malaki ang ano niyan it's very powerful. It's an immense parang computer connection na talaga namang napakalakas kasi nagko-connect siya from geopolitical and economic. Oh, syempre. At saka in the future, meron military use yung mga microchips na yan, mga semiconductor na yan. Kung military use, hindi ba dapat yung treaty agreement dyan ay dumaan na sa Senado? Kasi yung mga treaty, multilateral agreements between countries, dapat dumaan sa Senado. Yeah. Ako nga, mother, ang nakikita ko dito, ang pinakamalaking epekto ng pagsali ng Pilipinas sa Pax Silica, yung isang inisyatibo na pinangungunahan ng Amerika para protektahan ang global tech supply chains. Ayun. Iyan ang pagtatayo ng 4,000 hektarya ng economic security zone sa New Clark City na madalas tawagin nga yung sinasabi ko kanina, mother, golden node. Kasi ang layunin nito ay iangat ang Pilipinas mula sa pagiging basics, electronics, assembler, papunta sa pagiging isang major player pagdating sa advanced semiconductors, AI compute infrastructure, at critical mineral processing pagdating sa 2020. Kaya ng nickel at copper, mga critical minerals. Yun nga, ako tinanong ko rin, mother, bakit Pilipinas ang pinili ng Amerika? Pinili kasi nila ang ating bansa dahil sa kombinasyon ng ating likas na yaman, talento ng mga manggagawa at tiwala sa geopolitics. At ang ating presidente ay tago lang ng tago kay Trump. Kaya At pinili ito nila pa, mother, ang ating Pilipinas. yung critical minerals natin, mother. Oh. Kasi yung Indonesia, simula nang pinagbawal ng Indonesia ang pag-export ng raw nickel, ang Pilipinas na ngayon ang pinakamalaking exporter ng nickel ores sa buong mundo, mother. Hindi nga pinaprocess dito. Dapat dito nyo i-process Yes. para may trabaho ang mga Pilipino. Yun na nga, mother, dapat tayo yumayaman kasi isang napakahalagang sangkap yan, mother, para sa mga EV o electric vehicle batteries, clean energy at teknolohiya. Isipin mo, ang dami pala nating nickel na ngayon, ang technologies papunta sa EV, we have the ingredients. Oo, pero Diba? nandun na sa China, nandun na sa kung saan-saan dyan ng mga semiconductor factories ng US-owned, mga kaibigan. atin libre. Yes, mga kaibabayan. Lagi nyo pong huwag kalimutan na si Bongbong Marcos ay best friend niya talaga ang Amerika.
Lalo na ito si Trump. Pero hanggang ngayon ay pabor pa rin siya sa ICC na i-aresto ang mga Senator Bato de la Rosa dito. Kahit na sinabi na ni Trump na yung mga allies natin, dapat wag na silang mag-cooperate dyan sa ICC. At pinadala pa niya si Secretary Rubio dito. Kasi nga, itong Paxilica na ito, hindi naman to mangyayari na, bakit ba Pilipinas ang pinili ng mga ito, di ba? Kasi pinakalapit tayo sa Taiwan, eh. Yes. Di ba? At saka, di ba? Oo, tsaka mother kasi subok na sanay na workforce tayo pagdating sa back-end, Pero semiconductor, semiconductor testing. yung mga high-end paying jobs ito, Kati, hindi naman ang pupunta sa Pilipino kasi mga scientists yung mga kailangan dyan. Mga AI. Siguro, mga Pinoy dyan, yung mga basurero, yung mga tagahugas ng yung mga delikadong mga delikadong trabaho ba na maiinit, ganyan. Pero yun ang come-on nila sa atin, 130,000 daw na mga Pilipino, mga patrabaho, duda ako dyan. May tinanong nga ako, ano pa yung comment mo? Bakit kaya talagang tayo, sabi niya strategic alliance nga daw. Kasi yung Pilipinas daw, isang pinagkakatiwalaang treaty ally ng Amerika sa Indo-Pacific, mother. As usual. Diba? Para, di ba, alam mo yun, kaya nakikita tayong ligtas na lokasyon para ilipat ang mga supply chains palayo sa China. Kasi nga, nandun na sa China yung marami. Pero ang epekto naman, mother, yung magsasaka. Tubig. Kabuhayan at supply ng Electricity. tubig. Lalo diba? namang electricity, laging ma-brownout dyan sa inyo Grabe sa yan. Angeles, sa Tarlac. Nako, mahirap na, mga mayor, gising-gising. Dapat pag-aralan yung mabuti. Mag-hearing kayo dyan, dyan. Oo. Ako, mother, ang advice ko, especially sa local government, from barangay captain to mayor, dapat you need to learn how to do it properly. You go to abroad. Kunwari, baka meron mga grant ng edukasyon. Kunwari, sa China. Sa China talaga. 'Di ba? Or sa other countries na you need to learn before natin pasukin. Wala pong problema na mag-develop or ma-improve ang ating kapaligiran. Pero ang problema is ano ang magiging epekto nito sa kabuhayan ng inyong kapwa Pilipino dyan sa lugar na pagtatayuan ng Paxilica. Dahil ngayon may oposisyon na, lalo na, Cardinal Vidal, ng Simbahang Katoliko. Yeah. Abay, dapat may public hearing na dyan sa mga LGU na ang DNR at ang Basis Conversion Development Authority ay mag-present na ng ano bang Paxilica, ano ang mga pros, ano ang mga cons ito at pakinggan ang mga argumento kontra para naman po mulat ang mata ng mga mayor bago nila ito tanggapin ng buong puso na wala namang pakinabang ang kanilang mga bayan at ang kanilang mga mamamayan. Yan Dapat po full ang problema. transparency, mother. Full transparency ng magiging side effect, anong magiging solusyon, at ano rin ang kapalit na kabuhayan sa mga magiging maapektuhan. Walang renta for 2 years. Ba't naman walang renta? Tatayo nga kayo dyan, walang renta. Saka yung construction nyo dyan, ilan ng Pilipinong ipa-employ nyo dyan sa construction? Dapat klaro-klaro tayo. Diba? At saka, siyempre, ang sasabihin nila, mga negosyo dyan sa loob, parang military base ang labas. Yes, oo, ganun na rin. Ganun Diba? na rin. Parang, kung may capacity ho yan for military use someday, dapat po bisitahin uli ang konstitusyon dahil pinagbabawal na mga military bases ever since the 1987 Constitution. Kaya, ito pong Paxilica, wag ho nating tanggapin basta-basta na lang na hindi tayo nagsusuri. At BBM, mag-transparent ka naman at panigan mo naman ang mga Pilipino. Bakit naman walang tax? At saka pag nag-export tax sila, magkano export tax nila? On what? Kasi baka kailangan amendahin na yung tax laws natin. Hindi ba? Pero, budol na naman to eh. Nakakatakot talaga to si BBM Kasi in 23 months, kung anong pinag-iisip nito, may mga rocket ship. Hindi nakakalungkot kasi we are Nuclear plant. di ba, mag-ed ka. Tapos yung Paxilica, tapos sinampal tayo ng 12.5% na tariff tax. Parang, Ano nangyari, di ba? parang hindi pa ba ito klaro sa kanya?
Di ba obvious ito na ang tingin sa kanya ng Amerika at ni Trump ay ano lamang? Napakababa naman ang tingin ng mga ito sa atin. Hindi kaya mother dinideal kasi niya yung pera nila doon. Yun ang hindi ko alam. Baka may pera pa ba siya naiwan doon? Meron Oo, eh. di ba? Meron, May mga di ba? kaso pa doon. Oo, meron. Gusto ni BBM na mag-iwan ng legacy. Nagsabi pa nga si Auntie Claire na malulungkot daw si BBM kung ang kanyang mga sinimulan na proyekto ay hindi masundan o makontinue ng sunod na administration. Aba, gumaganda si Auntie Claire. Sa filter. Baka kumikinis ha? Baka may filter? Ha? Kumikinis ha? Oo. Malulungkot daw. Bakit kami malulungkot? Ano bang legacy mo? Wala ka naman legacy na iwan dito. Ano ba yung kundi project? Corruption. The worst corruption. The highest inflation. The highest debt. The highest corruption in Asia. Corruption index ay number 33 ba yun? 100? Grabe. Correct. Highest unemployment, highest inflation, lowest peso to dollar exchange. Ano naman ang legacy, Auntie Claire, Oo. na dapat ay ipatuloy? Dapat nga ang gusto ng tao ngayon ay ma-reforma niya, palitan na yung mga ganyan. Correct. Kaya wag yun na siguro kaming drama-dramahan ng ganyan. Kasi hindi naman uto-uto mga Pilipino ngayon, gutom na eh. At saka sa self-proclaim, di ba? Natatawa ako, meron mga nagpo-post yung mga ano nila na ang Davao daw ay zero billing na. Mantagal na zero billing ang Davao. Saka bakit sinasabi ng BBM sa zona yon? Oo. Siya ba mayor ng Davao? Yun na nga. Okay lang sana kung sabihin mo ginawa mong project yan in the last 3 years na Correct. yung mga hospital sa Davao. Wala ka na. Ngayon Pati ka yung housing, hindi naman siya gumawa. Diyos Ang hirap talaga, BBM, na gustuhin man ng mga kakampi mo, ay wala naman silang masabi na mga legacy project mo. At itong PAC Silica na ito, at iyong mga rocket ship at nuclear plant, ay lalong ilalagay tayo sa risgo. Oo. Lalong ilalagay tayo sa, anong tawag doon, delikado ba? Oo. Danger. Magiging target tayo. Oo, Magiging geopolitical target tayo, yun. mother. Pag may conflict na naman po, ay o kaya digmaan, God forbid, ay mauna na naman titirahin ang Pilipinas. Oo. Dahil dyan sa mga yung Paksilica, mga EDCA, na wala naman tayong nakuha dyan. At saka, mother, alam mo, nakakagulat lang kasi na talagang wala siya, when you watch him, talagang wala siyang alam kung ano yung sinasabi sa kanya, yung sasabihin niya, kaya siya napapaya. Oh, Parang baka sinasabotahe ka na BBM, di mo alam. naniniwala nga ako, siya na nga sumulat nung siguro, tama. Yung kanyang suna. Kasi talagang wala. Kung sa Ilonggo ba, wala diriway dito. Wala dito, wala roon. Talaga BBM, proud na proud ka pa nung launch ka ng rocket ship. Yung pala 10 feet lang. Yung rocket ship niya 10 feet long lang. Talaga ba? Oo, 10 feet long lang ilalaunch niya. Para saan yun? Baby rocket. Para sa ano yung baby rocket? Oh, mother, kasi you have yung pamilyang Revilla, nakakausap mo before, di ba? Anong comment nyo sa pag-grant ng bail kay dating Senator Bong Revilla? In a way. Yung bail, ginrant, nung dalawang justices, presiding, hindi nag-isang-ayon. Kasi, ang pagkaintindi ko na wala namang papel doon na pinirmahan si Senator Bong Revilla. Yung sabi. At hindi naman yan lilipad. Flight risk yan, very low. Walang direct na ano talaga. Walang ebidensya na... Hindi Sino malakas. ba ang ebidensya laban dito kay Revilla? Di ba si Yusek Bernardo? Oo. Na magsusolid daw siya ng 1 billion. Ibig sabihin, numakit na yan ng 5 billion minimum. Oo. At saka susolid ng 1 billion. Di ba? Di ba? So it's just the word of Undersecretary Bernardo of the PWH against Bong Revilla. Yun na yun. At At tumanggap saka- siya
ng pera kay Bernardo. At saka ang layo naman ng 1 billion sa 500 billion na, ano yan? Oo. Flood control, di ba? Oo, layo. Parang dumilang ng kuko At yan. saka, ang nakakainis talaga, ginagawa pa state witness itong mga DPWH na yun. Oo, grabe yun. Nakakasuka kayo? Ibang Na itong klase. mga magnanakaw na ito sa DPWH, ay siya pang gawin yung state witness. Ayan si Secretary Bunuan. Talagang magrarally ako pag na-state witness yan. Yung din. state witness yan naman talaga ang ano Oo. siya na yung pinakataas doon eh. Pwede ba mangyari yung mga flood control na ghost? Ayan Ano mga ko, kanyan? Bernardo, yun naman mga katawan ng mga ito. Di ba? Mahal ng jacket. Mahal ang jacket. Bakit ang tataba ng mga taong Diba? ito? Ha? Oo. Ang tataba nila, no? Alam pa ako isang congressman, wala nang liig eh. Sarap siguro ng kain nun, Grabe talaga. Wala nung nagsimula yata yun, malnourished yan eh. Oo. Ayun, grabe, wala nang liig ba? Grabe talaga yung mga certification na. Hindi, meron ding isa. Nagpa-video shoot pa. No? Lumalagok ng Congresswoman. champagne? Hindi. Birthday niya, lumalagok ng champagne na magkano yun? Napanood mo yung nanay. Saan? Na gumawa siya ng video niya. Ano? Nung SONA, na bonggang-bongga na talagang, Yung damit niya? hindi, pati mga diamonds, gano'n, diba? Ay, bongga. Sabi ko, kakatakot to. Pag eto, naging presidente, asawa nito, lalong ubus ang pera ng bayan. Wala na. Di ba? Pero- Mother, Yan na. nabalitaan nyo yung kay Senator Bato Ay, hindi na totoo. kunwari na kumalat na nahuli Senator Bato. Ano ang ano mo doon? Fake news yan. Di ba? Hindi nga totoo eh. Anong Totoo, comment? kita Sino mo naman. kasi sisi ang DDS daw? Sabi nila, ang DDS daw nagkalat. Ha? Tanga. Ewan Sorry. ko. Talaga. Pero, ayan, inulit na naman ni Auntie Claire, na sinabi ni BBM na ituloy ang pag-aresto kay Senator Bato. So Aba. talagang hindi susunod si BBM kay Trump at kay Secretary Rubio. Talagang magko-cooperate siya sa ICC. Tingnan natin Sino unang mahuhuli? kung totoong magko-cooperate siya dyan. Oo. At Sige. saka yung ICC, 5 bansa na nag-withdraw. No? Sabihin, 5 bansa hindi na magko-contribute. Yeah. Ayan. So, baka Japan din kasi allies din ng ano yan. Sila yung number 1 na nag-finance or tumutulong sa ICC. No, kasi ang laki ng pera ng Japan eh. Pero pag Alay sinabi sila ni ng Amerika. Trump na you stop it already. Yan. Yeah. Pull out. I'm sure stop it already na yung Japan. Diba? Yes, tama. Kasi sabi ni Rubio, baka naman itong mga general namin someday, warrant of arrest pa nitong ICC. Hindi pwede yan. We are Americans. Bongga. Correct. We have our own laws. We are a sovereign country. Correct. Yan. Kaya, yan po mga kababayan ang masakit hanggang ngayon na parang kung sa Ilonggo pa, tando lang ito si BBM. Sabi ko nga, mahirap itong commander-in-chief natin na tando. sabi ko nga, sobrang bait ng Pilipino dahil natitiis natin na meron tayong mga leader na corrupt at adik. Nakakalungkot. Ba? Yan yung katotohanan. Mabait tayo Pero pag napuno ang salop sili yun, di ba? Yes. Pag napuno ang salop. Yan. Kaya sabi ko nga, mga kababayan, huwag tayong palilingat dito. Nilingaw-lingaw lang tayo ba? Yung totoong problema, katulad niyan, Mother, tumaas ng bahagya ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong June. Ayon sa pinakahuling ulat ng Philippine Statistic Authority o PSA. Uy, Mula sa 2.5 milyong walang trabaho noong Mayo, umakyat na ito ng 2.59 or 2,590,000 if I'm not mistaken. Thousand. 'Di ba? 2,590,000 or people. yes. Oh, Mga Filipinos dito. have no jobs. Yes. Ay, grabe. 'Di ba? So, sabi, bahagyang umakyat din ang unemployment rate sa 4.9% kumpara sa 4.8% noong nakaraang buwan. wala na kasi. Diba? O, Kati. Pero may sabi sa akin yung aalis na ng China na kumpanya.
ito negosyante nagsabi sa akin. Mm. Imbis na pupunta ng Pilipinas, sa Malaysia dinala yung kumpanya. Mm. Kasi naman daw, dito, grabe ang corruption. Mm. Sa permit pa lang ay maglalagay ka na. At ang dami daw holiday. Yeah. Puro Totoo. holiday. Puro holiday. Kaya Lugi na sila. lang, wala na silang productivity. Wala na. At saka, yeah. kumpara daw dun sa Malaysia, mas industrious daw. Masipag daw ang mga Malaysians kaysa Pilipino. Ang bihira naman, oh. Mm. Pag bigyan kayo ng trabaho, itodo nyo naman. Huwag yung... Correct. Huwag yung... alam mo, napansin ko yan, Kati. Yung mga nagbabantay ng kung ano-ano, magkukwentuhan muna. Oh, yun na nga lang eh. Ibang bansa, hindi nagkukwentuhan yung taga-bantay. Pero mother, ang weird kasi sa kabila raw noon, nadagdagan naman ang bilang ng mga may trabaho. Umabot sa 50.66 milyong Pilipino ang may trabaho noong June mula sa 49.63 milyon noong May. Gayunman, bahagyang bumaba ang employment rate sa 95.1% mula sa 95.2%. Mas marami rin ang naging bahagi ng labor force o mga Pilipinong may trabaho o aktibong naghahanap ng trabaho. Umakyat ito sa 53.25 million, katumbas ng 65.1% labor force participation rate. Mula sa 52.13 million o 63.8% noong May. Pero samantala, tumaas din ang bilang ng mga underemployed o mga may trabaho, ngunit naghahanap pa ng dagdag sa oras o Ang part-time karagdagang yan. pagkakakitaan. Umabot ito sa 6.11 million mula sa 6.04 million. Ngunit bagyang bumaba ang underemployment rate sa 12.1% mula sa 12.2% noong nakaraang buwan. Ano kaya ang ipinahihiwatig ng bilang na ito? Sabi nila, ang dagdag ng participation sa labor force ay dumami yung tao. Actually, hindi Dumami nagtatali. ng tao na Oo. naging labor Yeah. force age. Makyat na sila dun sa age na pwede na silang magtrabaho. Trabaho. Yun, kaya dumami yung napaparticipate Yes. sa labor force. Hindi ibig sabihin na dumami yung napatrabaho. Maraming Kasi napilitang magtrabaho kahit bata pa. At overtime, at part-time. Dahil mahirap ang buhay. Yes. Yun. Pumasok na sila dun sa labor force. Dahil patay na sa gutom eh. No, kasi mother, yung wage yung sweldo ng bawat Pilipino ay hindi na sapat sa taas ng bilihin natin. Ito pa, yung wage rate. Ano ba yan? 85 pesos. Nag-TRO pala ang isang artist dyan. Nako, galit na galit yung mga kaliwa. Kasi, bakit naman daw sa 85 pesos a day, hinihinto pa. Ang sabi naman ng mga negosyo, alam nyo, maganda sana yan kung maganda ang negosyo. Hindi naman maganda ang negosyo. Pag tinaas ang wage, sabi nila, mapipilitan naman kami na pag na-short naman kami sa panweldo, mag-layoff din kami. Oo. Ayun. Tatanggal. Ang sakit talaga ng problema ni BBM, ano? Grabe, At si no? BBM, ang solusyon talaga dyan, maghanap ka ng trabaho para sa mga Pilipino. Jobs talaga important. Jobs. Importante jobs. Pababain mo. Gawa mo ng paraan. Paano bumaba ang bilihin. Hindi, huwag nyo na i-tax. Yun nga Tanggalin nyo na yung VAT na yan. Tigilan na yung total na nanakaw lang yan. Correct. Ano ba? Saka yung income tax na yan, ako, sabi ko na noon pa eh. I don't get it, mother. Below Ba't ang 1 million, dami-dami wala na nating income tax. Tayo may pinakamalaking tax, ha? Oo. Diba? 32% ang tax ng Grabe mga naman government yan. employees. Ano Daig ba pa yan? natin yung 5-6 eh. Sobra. Sobra Diba? na. Okay naman daw, sabi ni... May nagsabi na economist na pag binabaan mo naman yung mga income tax, dapat yung wealth tax naman itaas mo. Yan. Ibig sabihin yung importation ng mga mamahaling kotse, importation ng mga luxury goods and bags, mga diamonds and forever, kanyan. Itaas ang mga taxes dyan sa mga luxury goods. At ibaba. Sa akin proposal ko talaga, sa gamot, zero VAT na lahat. PWD ka o hindi man, senior o hindi, lahat na. Kasi hindi naman tayo kayang ipagamot ng gobyerno nating magnanakaw. Kaya, zero VAT na. Huwag na kolektahin ng BIR
VAT sa gamot. Lahat ng klaseng gamot. Correct. Yan. Sana makinig naman si BBM para pasalamatan ko naman siya sa aking Facebook. Di ba? Malay mo, magising siya. Ginising siya ni Ant-Man. At nagising Oo siya nga. uli. Sabi Kasi niya, si "Ay, Ant-Man din naman ang sa kanya. Nagumising sa kanya. Diba? Naging reason kung bakit siya Nagpatakbo. tumakbo. Nag-inspire sa kanyang patakbong presidente Correct. si Ant-Man. Baka naman magising siya kay Ant-Man. Mm. Boss. Zero bat mo na yung lahat ng gamot Oo. para sa lahat. Tulungan para mo ang naman Pilipino. palakpakan ka Yan. namin bago ka mag-retire. Yan. Exactly. Huwag naman sabihin ni BBM na wala na tayong sinabing maganda. Oo. Meron naman tayong sinasabing maganda kung gawin niya. Exactly. Yan. Kung matutulungan niya, pupurihin natin. Di ba? Pero kung hindi, nanakawin lang nila yung tax natin, abay, mahirap yun. hirap naman, no? Pinipilit nyo naman kami dyan sa tax, tapos ninanakaw nyo eh. Walang Yan kasi pakinabang. daw, sabi nung ekonomista, yung si Cora Guidote, Mm. na kaya daw ayaw nilang tanggalin yung VAT sa gasolina at excise tax. Dahil meron palang quota sila dyan. Kailangan makakolekta sila ng ganito karaming tax, pasok sa unprogrammed funds, o kaya para makautang siya uli. Mm. Kumbaga, ito yung niya, yung parang guarantee ba Oo. ng mga utangan niya na Yes. makakabayad siya. Kasi- Dahil nakakolekta siya ng ganyan. Di ba? Grabe, ninanakawan na tayo. Sa atin pa rin pinambabayad yung inuutang. Grabe to. Ginigisa tayo. Sa sarili sariling nating- mantika. Di ba? Oh, eto nga, di ba, merong lumabas sa survey, bahagyang lumiit ang lamang ni Vice President Sara Duterte kay Naga City Mayor Leni Robredo sa pinakahuling hypothetical one-on-one presidential matchup na isinigawa ng Okta Research Ano Mother. yung Okta Research na yan? Sino ba may-ari niyan? Well, mamaya, batay sa survey na isinagawa mula Hulyo, July 4 hanggang July 11. Di ba? Kahit na mga aling survey dyan, si VP Sara pa rin ang leading. Exactly. Mataas ka pa rin. Sabi Pero nga, binabangga nila si Mayor Leni Robredo kasi parang para makuha nila yung kakamping votes saka yung mga Marcos loyalist votes. Kung sabi ni Risa Ontiveros, pag yan ay mag-unity, ayun, unity na naman sila. Mother, may narinig ako. Nanalo sila. Pero ang gusto ni Risa Ontiveros, isa lang ang kandidato at sana siya yun. Oo nga. Pero Mother, may narinig ako. Kasi meron daw minsan, kaya ayaw din daw talagang tumakbo ni VP Leni Robredo na, kasi meron daw, one time, parang nagkaroon daw siya na accident before. Nagkaroon siya ng Anong buhay pa yun si Mayor Jessie? Kaibigan ko talaga yun si Mayor Jessie. Sabay kami nag-mayor noon. Lagi kami magkasama sa mga seminar. Binangga sila ng truck from behind. Oh. Kaya nagka-whiplash. Oh, sila. okay. Kaya matagal siyang hindi parang hindi muna nagtrabaho, nag-practice si Lenny noon. Pero I think naman it makes sense na ituloy niya na lang ang pagka-mayor sa Naga. Kasi ang kung dami okay pa naman. namang kailangan gawin doon. Gawin Yung mga addict doon, dumadami na. Sabi niya, di ba? Oh. Saka, Naga City is, how much is the income? Pero how many people are still poor in Naga City? Yes, correct. Tsaka yun talaga naman ang legacy nila ni Jessie. So, yung mga nagsusulsol dyan kay Mayor Leni Robredo na tumakbo, nag-hope naman sila na baka makantahan ni BBM. Siya ang magiging kandidato ni BBM. Ni BBM. It's a free country, di ba? Pero, di naman nadadala sa maleta yun, si Leni Robredo. BBM, di man daandar yung maleta diplomacy mo dyan kay Leni Robredo. Hindi ako maniniwala.